A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po pala si Muhammad Didi. Isang dating Kristiyano na ngayon ay isa ng Muslim. At ipinapahayag ko po ngayon ang pananampalatayang Islam, ang reliyon ng mga Muslim. Dahil dito ko po natagpuan ang tamang landas o ang matuwid na landas sa pagsamba, sa pagkilala, o sa pamamaraan ng pamumuhay dito sa mundo. Dito ko po natagpuan ang tunay na daan upang tumahak sa tamang kaligtasan. Ako po ay nagre-reliyon dahil unang-una upang maligtas. Maligtas sa kaparusahan ng dakilang Diyos sa darating na araw, ang araw ng paghuhukom. Narinig natin kanina, sinabi ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala, tayong lahat ay nilikha niya. Ang ating tagapaglikha ay tanging nag-iisang Diyos lamang. Hindi dalawa, hindi tatlo. Bakit hindi dalawa, hindi tatlo? Kasi po, ang dakilang tagapaglikha ay ang Panginoon ng lahat ng nilalang. Ibig sabihin, siya ang nagmamay-ari sa lahat. Hindi po pwede na ang magmamay-ari sa atin ay marami. Dahil magkakagulo. Dito pa nga lang nakikita na natin sa pamumuhay ng tao. Kapag marami ang nagmamay-ari sa isang bagay, ito ay nag-aaway-away, nagkakagulo. Ibig sabihin, isa lang ang tunay na tagapaglikha. Ang naglikha sa atin ay isang Panginoon lamang, isang Diyos lamang. At yun ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Nilikha niya tayo mula sa alabok. At hindi yun sa kanya mahirap. Sa kahit paanong paraan ay kaya niyang likhain ang anumang bagay. Sasabihin niya lamang, kun fayakun, maging at mangyari nga. At kung kaya niya tayong likhain, at sa araw na tayo ay mamamatay at ililibing sa ilalim ng lupa, kaya niya rin tayong buhayin, palabasin sa ilalim ng lupa. Narinig natin kanina, na binasa natin sa ayat, na tayong lahat ay nilikha, binigyan ng buhay. Ibig sabihin, binigyan tayo ng buhay ng tagapaglikha, siya rin ang magbabawi nito. At naranasan na natin ito, mga kapatid, mga kababayan. Nakikita na natin sa araw-araw ng ating pamumuhay, mayroong nalalagasan ng buhay. Mayroong binabawian ng buhay. At ngayon nga, patapos na ang taon ng 2024 at hindi natin nalalaman. Walang nakakaalam kung sino ang makakarating sa taon ng 2025. Papasok na ang taon ng 2025 pero hindi natin nalalaman kung sino ang mauuna na bawian ng buhay sa atin. Pero huwag kang mag-aalala, kaibigan, kapatid. Dahil ipinangako sa atin ng Panginoong Diyos sa araw ng paghuhukom, tayong lahat na mga patay na ay bubuhayin muli, bibigyan ng buhay muli upang harapin siya, upang tayo ay umarap sa Kanya. Para ano? Para tayo ay tatanungin, huhusgahan, hahatulan ang ating mga ginawa dito sa ibabaw ng lupa. Ano ba ang nagawa mo sa buong taon ng 2024? Sigurado ka ba na naging maligaya ang Panginoong mong Diyos na lumikha sa iyo sa taong ito ng 2024? Gaano ka kasiguro na ang lahat ng mabubuting mong ginawa ay tinanggap niya? Ngayon, mga kaibigan, mga kababayan,
Ang tanging paraan na ating malalaman kung bakit o kung paano natin malalaman na tinanggap ng dakilang Diyos ang ating mga kabutihang ginawa ay kung nalalaman natin kung ano ang tunay o ang katotohanan sa ating pagkalikha. Ano ang purpose natin dito sa mundo? Ano ang tubong? Nalalaman mo ba? 2024. Sa taong 2024, nalaman mo na ba kung ano ang tumong? Kung bakit nga nung nakakadiri sa itaas sa yuta? Nakakadiri sa kalibutan. Nalaman mo ba? Sinabi ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala na ating mababasa sa banal na Quran. Sinabi niya, Ba'da'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sinabi ng Diyos, sinabi niya, at hindi ko nilikha ang mga jin, ang mga espiritu, ang mga engkanto at ang mga tao, tayo. Maliban na lamang na ako ay kanilang sambahin. You see? Dito sa Islam, napakamaliwanag na ang ating purpose dito sa taas ng lupa, kung bakit tayo nilikha ng Diyos, ay para sumamba lamang sa Kanya. Ngayon, mga kapatid, mga kababayan, tinatanong ko kayo, sa taong 2024, mayroon tayong 12 months, mayroon tayong 365 days. Sa 365 days, nasimba ba nimo ang imong Ginoong Diyos? Ang labaw mga gaom nga nagmugna sa iyo o sa imo. Nasimba mo ba siya? Nasimba mo ba siya ng 365 days bago man lang pumasok ang bagong taon, ang 2025? Dahil kung hindi, mga kababayan, mga kapatid, ngayon pa lang, humingi ka ng kapatawaran at suriin ang iyong paniniwala. Tunanin mo ang imong pagtuo kung matuod ba nga ang imong ginasimba kay matuod nga Dios. Ibig sabihin, mga kababayan, ang lahat ng mga katanungan ng bawat tao dito sa mundo ay may kasagutan. At ang tanging Diyos lamang na lumikha ng lahat ng bagay, ang siyang tanging mapanaligan, ang mapagkatiwalaan natin na makasagot, makatubag sa atong mga pangutana. Natural lang, di ba? Siya ang nagtatag at lumikha ng lahat ng bagay, kaya siya lang din ang makakasagot sa lahat ng anumang katanungan mayroon ang bawat isa sa atin sa mundong ito. Ang kanyang ibinabang kapahayagan ay ang susi ng kasagutan ng mga tanong. Meaning, ang salita ng dakilang Diyos o ang kapahayagan ng Diyos, ang kanyang pulong ay naana sa libro. Nasa aklat na. At huwag sana tayong magsipaniwala sa mga tao nagsasabi na kinausap daw sila ng Diyos. Dahil wala pong kinakausap ang Diyos, kundi ang pinili niyang sugo at propeta lamang. Sino yun? Kinausap ng Diyos ang pinili niyang mga propeta at sugo. Si Propeta Noah, Propeta Abraham, Propeta Moses, Propeta Jesus na anak ni Maria, si David, si Solomon, si Zacarias, si Juan Bautista o si Propeta Yahya. At ang panghuli ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala na siyang kinausap na tao, kaya huwag tayong maniwala doon sa mga tao na nagsasabi na kinausap daw sila ng Diyos. Wala pong ganun. Wala pong katibayan at walang ebidensya yun. At wala na pong darating pang sugo o propeta dahil ang panghuling sugo at propeta ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya wala nang taong kakausapin ng Diyos para bigyan ng mensahe. At ito ang pinaka-final words o huling kapahayagan niya, ang banal na Quran. Mga kababayan, mga kapatid, tayo ay nasa
mataas na level ng stage ng life. Mayroon na tayong mga cellphone. Advanced na tayo. Hindi mo na kailangan pumunta pa sa mga masjid o sa mga simbahan ng mga Muslim para tingnan ang banal na Quran. Ngayon po, mayroon kang cellphone, pwede mong i-upload ang aklat, ang banal na Quran, ang huling kapahayagan ng dakilang Diyos, and experience the Quran. Ramdamin mo ang tunay na salita ng Diyos, ang banal na Quran. Kaya, ang kasagutan sa tanong na, ano nga ba ang tamang daan tungo sa kaligtasan? Wala na tayong hinahangad dito sa mundo, kundi maligtas. Kung ikaw nabubuhay dito sa mundo para magpakaligaya, failure ka. Kung hindi mo natagpuan ang tunay na kaligtasan. Dahil dito po sa mundo, ang mundo natin ay isang temporaryo na mundo. Wala pong forever dito. Dito sa mundo, walang forever. Lahat ay nasisira. Motorsiklo nasisira. Relos nasisira. Gadgets nasisira. Pati ang buhay natin nasisira. Nawawasak. Nagkakaroon tayo ng kamatayan. Binabawian tayo ng buhay. So ang mga sagot sa ating mga tanong, kung ano nga ba ang tunay na kaligayahan na ating matatamasa dito sa mundo, ay matatagpuan lamang natin sa kanyang huling kapahayagan, ang banal na Quran. Ang lahat ng sagot ay mababasa natin sa aklat ng kapahayagan o salita ng Diyos, ang banal na Quran. Sinabi ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala, again, ating mababasa sa banal na Quran, innal ladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu ala takkafu wa la tazzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Katotohanan, yaong mga nagsabi, ang aming Panginoon ay ang Allah. Pagkaraan, sila ay naninindigan dito at tumahak sa tamang landas. Ang mga anghel ay papanaog sa kanila at nagsasabing, huwag kayong mangamba, kayo na nakakilala sa inyong Panginoong Diyos. Huwag na kayong magkaroon ng takot. Huwag na kayong mangamba. Huwag na kayong malungkot sapagkat inyong tanggapin ang magandang balita ng paraiso na sa inyo ay ipinangako. Yan po ang tunay na kaligayahan na sa kabilang buhay. Nandoon sa paraiso, sa kaharian ng Diyos. Itong kaligayahan na ating natatamasa, ang itong mga kaligayahan, mga kalipay nga ato naramdaman dito sa mundo, ito ay mga laro lamang. Mga hindi tunay na kaligayahan. Ang tunay na kaligayahan ay nandoon sa kanyang paraiso. Meaning, ang daan, ang landas o ang dalan para tayo maluwas sa silot, sang kalayo sa impyerno, ay ang makasulod kita sa iya ginharian, sa iya nga paraiso. At ang tanging, ang makasulod lamang sa iya nga paraiso, ay ang mga nagsabing, ang aming Panginoon ay ang Allah. Pagkaraan sila ay nanindigan, sinabuhay nila ang Islam. Ano ang Islam? Ito ay ang pagsuko. Pagsuko sa kanyang mga kautusan at pagsunod, pagtalima sa kanyang mga balaod, mga batas. Kaya kung ikaw ay nabuhay itong 2024, naway 2025, masasabi mo na ang iyong Panginoon ay si Allah subhanahu wa ta'ala. Insha'Allah. Mga kababayan, ang banal na Quran ay salita ng dakilang Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala. Na kung kaya, aasahan natin
na kung tayo ay makarinig tayo ng mga salaysay o ng mga kwento o hango sa mga kwento ng nakaraan, kasulukuyan at hinaharap. Ang banal na Quran ay salita ng Diyos. Kaya siya lang ang nakaalam kung anong nangyari nung nakalipas, nung nakaraan. Nung nakaraang taon, 2023. Naalala mo pa ba ang nangyari sa'yo? Nakaraang taon, 2023, nalaman mo pa ba kung paano ka nabuhay sa mundong ito? Nalaman mo pa ba ang nangyari sa'yo? Hindi na. Ganyan na ngayon. Kahina ang ating mga isip sa pag-alala. Marami na tayong mga bagay na hindi maalaala nung nakaraan. Ngunit, mga kababayan, mga kapatid, ang dakilang Diyos na lumikha sa atin, hindi niya nalilimutan yun. Ang nalalaman niya kung anong nangyari sa iyo noong 2022. Anong ginawa mo? Nakasulat na yun sa aklat ng iyong buhay. Bawat isa sa atin ay mayroong aklat ng buhay. At lahat ng ginagawa natin, sinasabi natin, iniisip natin, ay nakasulat doon sa aklat na yun. At yun ay ipapakita sa iyo. Ipapakita sa iyo sa araw ng paghuhukom kung ano ang ginawa mo noong 2023 at anong ginawa mo nitong 2024. Sinabi ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala, "Zalika min anba'il ghaib nuhihi ilayka wa ma kunta ladayhim." Sinabi niya, iyan ay nagmula sa mga balita ng ghaib o di nakikitang bahagi ng pangyayari noon na aming ipinahayag sa iyo, O Muhammad. At ikaw ay wala sa kanila noong kinaraunan ng panahong yaon. Ibig sabihin, mga kababayan, ito ay ang mababasa natin sa banal na Quran ay mga kwento ng dakilang Diyos kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ipinahayag ng dakilang Diyos kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga nangyari noong nakaraan, ang mangyayari sa kasulukuyan, at ang mangyayari sa hinaharap, sa kinabukasan. Yan po ang banal na Quran. Kaya, mga kababayan, mga kaibigan, tingnan natin, suriin natin, bago matapos itong 2024, huwag natin sayangin ang ating mga oras, ang ating panahon. Tumatakbo na. Tik-tok, tik-tok, tik-tok. Tumatakbo ang segundo ng orasan natin. Ilang oras na lang ang nalalabi sa buhay natin. Huwag natin sayangin sa mga walang kabuluhang bagay. Bigyan natin ang panahon ng ating mga sarili na suriin. Suriin ninyo ang inyong pagtuo, ang inyong mga paniniwala. Kung nasa tamang landas ba? Tamang daan ba? Itinuro ba yan ng mga propeta? Itinuro ba yan ni Propeta Noah? Itinuro ba ni Propeta Jesus na anak ni Maria? Itinuro ba ni Propeta Abraham, ni Moses? Nabasa ba ninyo sa aklat na ibinaba ng dakilang Diyos na ating tagapaglikha? Ang inyong mga paniniwala, ang inyong mga pagtuo, suriin ninyo bago man lang kayo abutan ng kamatayan. Mga kababayan, sinasabi ko ito sa inyo, binabahagi ko sa inyo ang minsaheng ito bukal sa akin dibdib, taos puso bilang inyong kapatid. Kapatid ninyo ako kay Propeta Adam, ang unang tao na nilikha. Yon ang ating tunay na ama. Doon nagsimula ang ating lahi. Kay Adam, alayhi salam. At bilang kapatid ninyo, love your neighbor as you love yourself. Mahalin ninyo ang iyong kapwa, kagaya ng iyong pagmamahal sa inyong sarili.
Mahal ko ang aking sarili. Gusto ko maluwas sa silot, sa kalayo, sa impyerno. Mauna nga naghatag og mensahe sa inyo. Bilang pagtanaw ng paghigugma nako sa inyo bilang akong mga igsuon. Kaya hanggang dito na lamang ako. Naway, mayroon kayong napulot na mga mensahe sa ibinigay ko sa inyo o ibinahagi ko sa inyo. At naway, gabayan kayo ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala bago matapos ang taong ito. Si Allah, mamulat kayo sa katotohanan at tuklasin ninyo ang pananampalatayang Islam. Hanggang dito na lamang ako. Wakil Dawan, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang hapon sa lahat.